Magandang araw sa ating lahat. Bago natin simulan ng ating aralin ay nais ko muna kayong tanungin at hulaan ang pinapakita sa larawan. Tama, ito ay may kinalaman sa climate change. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa epekto ng climate change sa kapaligiran, lipunan, at kabuhayan ng tao sa bansa at sa daigdig. Ako si Teacher Jackie, Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Narito ang mga dapat nating matutunan sa aralin ito. Nalalaman ang kahulugan ng climate change, natutukoy ang sanhi ng climate change, natutukoy ang epekto ng climate change sa kapaligiran, lipunan, at kabuhayan. Nais ko munang pakinggan ninyo ang awiting Masdan Mo ang Kapaligiran ng Asin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duling natin ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagmanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulang na lang tayo magkantahan. Isipin natin, talakayin natin at itanong mo sa iyong sarili ang mga katanungan na aking babanggitin tungkol sa awiting Masdan Mo ang Kapaligiran. Ano ang mensahe ng awit? Ano-ano ang mga masamang pagbabago sa kapaligiran ang nabanggit sa awit? Paano nakakaapekto sa iyo ang mensahe sa kantang ito? At bilang isang kabataang Pilipino, paano mo sosolusyonan ang mga problemang inihain sa atin ng kantang ito? Ang climate change ay ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa klima ng daigdig o sa isang rehiyon. Ang pinakamalaking pagbabago ito ay naging kapuna-puna noong ika-20 siglo dulot ng pagtaas ng carbon dioxide level na napupunta sa atmosfera. Dulot ito ng malalang paggamit ng fossil fuel dahil nga sa industrialisasyon. Ang paglala ng epekto ng mga kalamidad ay dulot ng climate change. Ang pagdating ng mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan. Ngunit, ang paglala nito ay dulot rin ng climate change.
Mapapansin na ang bagyong dumarating sa bansa ngayon ay higit na malalakas at higit na nakapamiminsala. Bagamat nagkaroon tayo ng bagyo noon, hindi pangkaraniwan ang pagdating ng sunod-sunod na malalakas na bagyo ngayon. Maging ang panahon ng tag-ulan o tag-init ay nagbabago-bago dulot ng matinding pagbabago ng klima ng mundo. Bukod dito, ang tag-ulan sa panahon itinakda ng Pag-asa na mula Mayo hanggang Oktubre ay naiba na rin, sapagkat kahit hanggang Disyembre ay dinadalaw pa rin ng Pilipinas ng malalaking bagyo. Tayo ay direktang naapektuhan ng climate change, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Sa ating bansa, nararanasan ng husto ang epekto ng climate change sa panahon ng tag-init. Hindi pangkaraniwan ang napakatinding init ng temperatura. Noong Abril 2016 lamang ay umabot sa 36.4 degrees Celsius ang temperatura sa bansa. Dahil sa matinding pag-init ng klima, natutuyo ang mga palayan, namamatay ang mga hayop at ilang tao. Ang malalang tag-init na ito ay nagdudulot ng pagkatuyo ng mga palayan na nagreresulta ng pagkawala ng pagkaproduktibo ng lupa. Bukod pa rito, ang malubhang tag-init ay nagdudulot din ng banta sa kalusugan tulad ng heatstroke. Nakakaapekto rin ang pag-init sa pagkatunaw ng mga glaciers sa karagatan. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nakakaapekto sa pagtunaw ng mga yelo o glaciers. Sinasabing kapag tumaas pa ang temperatura ng 1.5 degrees Celsius, madaragdagan ng 0.9 metro ang level ng tubig pandagat. Panlipunang dislokasyon, ang pagtaas ng tubig ay maaaring humantong sa pagkalubog ng mga isla-nasyon na nasa mababang lugar, lalo na sa Asya at sa Pasipiko. Dahil sa pagtaas ng level ng tubig, nanganganib ang ilang mabababang isla. Ilan sa mga isla-nasyon na nanganganib lumubog ay ang Tuvalu, Maldives at Vanuatu. Bukod dito, isa pagsalanta ng ilang kalamidad tulad ng tagtuyot at pagbaha, ang ilang mamamayan ay nangangailangang lumipat ng lokasyon. Sa makatuwid, buong populasyon nito ay nanganganib maging climate refugees na nagdudulot ng malakihang migrasyon. Nagdudulot din ang climate change sa pagkalat ng sakit sa lipunan. Ang climate change at ang mga epektong pangkapaligiran nito tulad ng pagbaha o tagtuyot, pati na rin ang malakihang migrasyon ay mga kontribusyon sa banta ng pagkalat ng iba't ibang sakit. Ilan sa mga sakit na ito ay dulot ng pagdami ng peste o insekto o pagkalat ng mga sakit sa hangin o tubig. Ang pagdami ng lamok ay maaaring magdulot ng dengue, malaria, at yellow fever. Ang kakulangan din sa malinis na pagkain o tubig sa panahon ng kalamidad ay maaaring makadudulot din ng iba't ibang uri ng sakit. Noong rumagasa ang bagyong Ondoy, kumalat ang sakit na leptospirosis na nakukuha mula sa ihi ng daga. Maramihang namatay dahil sa kamay nila ang dulot ng sakit na ito.
Sa pagbabago ng klima ng mundo, pinakaunang naapektuhan ay ang mga produktong pang-agrikultura. Napipinsala ang mga palayan dahil sa tindi ng init ng panahon o lakas ng ulan na nagdudulot ng pagbaha. Ang pagkasira ng palayan, nababawasan ng palay na inaani ng marami na nagdudulot ng kakulangan sa supply ng bigas sa ating bansa. Ang bagyong Ondoy ay nagdulot ng pagkasira ng tirahan, infrastruktura at agrikultura ng bansa. Ang paggagasa ng bagyong Ondoy sa Pilipinas noong 2009 na umabot sa 11 bilyong piso na pagkasira. Nasisira ang mga infrastruktura at tirahan sa pagdaan ng malalakas na kalamidad bunsod na rin ng epekto ng malaking pagbabago ng klima. Ang pagkasira ng mga tirahan, gusali at iba pang infrastruktura ay nagdudulot ng pagtigil ng normal na takbo ng kabuhayan ng mga mamamayan. Tandaan natin, ang climate change ay ang malubhang pagbabago sa klima ng mundo na nadala ng global warming. Ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa kapaligiran, lipunan at kabuhayan ng tao sa bansa at daigdig. Ang global warming naman ay ang natural na pag-init ng mundo dulot ng pagkakakulong ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa atmosfera ng daigdig. Muli, ako si Teacher Jackie. Maraming salamat sa inyong pakikinig.